Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-edit, at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na't simulan na natin. 10 bagay na hindi dapat ginagawa ng lalaki. Paglampas ng 50 pataas. 1. Palaging pagkain ng matataba at maalat. Sa edad na 50 pataas, mas mabilis tumaas ang cholesterol, uric acid at blood pressure. At dahil humihina ang daloy ng dugo, tumataas din ang posibilidad ng erectile problems at heart issues. Mas mainam na bawasan ang prito, chicharon, instant noodles at processed food. 2. Pagwawalang bahala sa mga senyales ng erectile dysfunction. Maraming lalaki ang nahihiya o hindi ito pinapansin. Pero ang totoo, ang di ay kadalasang unang senyales ng diabetes, high cholesterol, hypertension, at poor circulation. Kapag maaga itong na-check, mas madali itong malunasan. 3. Palagiang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Habang tumatanda, humihina ang atay, baga at blood vessels. Ang regular na pag-inom at paninigarilyo ay nagpapabilis ng aging at nagpapalala ng ED, high BP at lung issues. Mas mabuti kung bawasan o tuluyang itigil. 4. Pagtitake ng sexual enhancers nang walang guidance. Maraming umaasa sa instant na pills, pero delikado ito lalo na sa may hypertension at heart disease. Pwedeng bumagsak ang blood pressure at makaapekto sa heart rhythm. Mas ligtas kung may doctor supervision. 5. Pagpupuyat araw-araw. Sa edad na 50 plus, mas kailangan ng katawan ng sapat na pahinga. Ang puyat ay nagpapataas ng BP, nagpapahina ng memorya, at nagpapahirap sa puso. Importante ang 6 to 8 hours na tulog kada araw. 6. Pagpapabaya sa check-up. Maraming lalaki ang okay pa naman ako, kahit may nararamdaman na. Ngunit sa edad na 50 pataas, mas tumataas ang risk ng prostate issues, diabetes, heart disease, at colon cancer. Magapan ang problema kapag maaga itong nahuhuli. 7. Pag-asa sa self-diagnosis o puro hilot lang, hindi masama ang hilot, pero hindi nito nasusuri ang mga seryosong kondisyon. Baka ang akala mong simpleng sakit ay early sign na pala ng heart issue, prostate problem o diabetes. Mas mabuti ang tamang medical check. 8. Pagbubuhat ng sobrang bigat o bigla ang pag-ehersisyo. Kahit malakas pa ang pakiramdam, hindi na ganoon kalakas ang joints at muscles sa edad na ito. Madaling mag-slip ang disc o mapunit ang litid. Unti-unti at tamang intensity ang susi. 9. Sobra o kulang sa ehersisyo. Ang kulang sa galaw ay nagdudulot ng obesity, diabetes at hypertension. Pero ang biglaan at sobrang workout, lalo na kung walang clearance, ay may cardiac risk. Ang tamang routine ay walking, stretching, at light strength training. 10. Pagpapabaya sa stress at mental health, opinyon ko. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, hindi na lakas ang sukatan ng pagiging lalaki, kundi ang pagiging responsable sa katawan at kalusugan. Naniniwala ako na kung alagaan ng isang lalaki ang sarili niya paglampas ng 50 pataas, mas hahaba ang buhay niya, mas tataas ang kalidad nito, at mas magiging masaya ang pamilya niya. Hindi kahinaan ang magpatingin, magpa-check, magbawas ng bisyo o magbagong lifestyle. Ang tunay na lalaki, marunong mag-alaga ng sarili para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, hindi na lakas ang sukatan ng pagiging lalaki, kundi ang pagiging responsable sa katawan at kalusugan. Naniniwala ako na kung aalagaan ng isang lalaki ang sarili niya paglampas ng 50 pataas, mas hahaba ang buhay niya, mas tataas ang kalidad nito, at mas magiging masaya ang pamilya niya. Hindi kahinaan ang magpatingin, magpa-check, magbawas ng bisyo o magbagong lifestyle. Ang tunay na lalaki, marunong mag-alaga ng sarili para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang video na ito ay para lamang sa general information. Hindi ito kapalit ng professional medical advice, diagnosis o treatment. Sa anumang sintomas o problema sa kalusugan, mas mabuti pa ring kumonsulta sa lisensyadong doktor. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sana ay nakatulong ang video na ito at nakapagbigay ng dagdag kaalaman sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang ating naging talakayan,
Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga sunod nating impormasyon. Ingat kayo palagi, at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Ingat kayo palagi, at magkita-kita tayo sa susunod na episode.